Magandang araw mga kababayan. Ito uli ako para sa second vlog ko. Tuloy-tuloy na natin to. So, ano kaya magandang i-topic ngayon? Siguro ikwento ko na lang kung paano ba nag-start yung journey ko rito as Filipino teacher here, teaching in New Mexico. So, una syempre yung pag-a-apply. Para sa nagsisimula pa lang, parang ang hirap kasi mag-apply rito direkta sa kahit sang states dito sa sa USA. So ang ginagawa ng mga ibang teacher na kilala ko na nauna sa akin pumunta rito is naghahanap sila ng sponsoring agency. So anong sponsoring agency? Sila actually from the word itself, sila actually magbibigay sa iyo ng visa at kadalasan sila na rin yung naghahanap sa iyo ng pwede mong applyan dito. May siguro iba yung sa case ng sponsoring agency ko. So ayun ang ginagawa nila. Of course, syempre, kailangan mo magbayad. Marami actually yung sponsoring agency rito na legit na nakalista sa mismong official website ng Department of States. So marami yun. Ilalagay ko rito yung link or ilalagay ko sa comment. Doon, makikita nyo na rin kung saan yung lugar ng clustering nila. Actually, ang una ko napili, ang unang school na nag-interview sa akin is Montana. Hindi ko tinanggap kasi masyadong remote, secluded, and mababa yung population within the town. Actually, nasa 80 lang ata yung population within the town. Siyempre, may takot pa ako. Sunod na ibinigay sa akin, ito na New Mexico. So, nakapagturo ako rito. Ang first year ko rito ay nagturo ko sa charter school. So, balik tayo roon sa sponsoring agency. Ano ba ang binibigay ng sponsoring agency? Kapag na-interview ka ng school dito sa US with the help of the sponsoring agency, bibigyan ka nila ng work order, something like that. And then, tutulungan ka na ng sponsoring agency mo i-process yung tinatawag na J1 visa. Ang J1 visa is an exchange visitor program. So, from the word itself, nandun yung visitor. So, meaning to say, it's not temporary. So, yung pinaka-term. Maximum years na pwedeng ka magstay dito ay 5 years. Bibigyan ka muna ng initial 3 years. And then, kapag okay yung performance mo, with the help of the school na kung saan ka nagtuturo, i-extend nila up to 2 years. So, that's why we have a maximum of 5 years. So, what will going to happen after that 5 years? From the program itself, exchange visitor program, you need to have a home residency requirements which is 2 years. So, kailangan mo muna umuwi sa Pinas at magstay doon for 2 years. So, kung paano kami nakapag-stay ng more than 5 years here, maybe kwento ko na lang sa susunod na video. Balik tayo sa J1 sponsoring, sa sponsoring agency ng J1. Payo ko lang, maghanap kayo ng director rito kasi minsan yung mga common na kilala ng mga nag-a-apply from Philippines, meron silang agency na ginagamit sa Pinas. Although mapapadali ang pag-apply mo, kasi ang agency sa Pinas na magtutulong lahat ng sa pag-process ng requirements, everything. Actually, pwede ka naman mag-DIY. Mahirap, pero mapapamura ka. Ang computation sa sinasabi nating mapapamura ka is hindi lang 100,000. Minsan, makakasave ka ng kalahating milyon. So, hindi naman sa sinisiraan natin ng agency sa Pinas. Ang sinasabi natin dito is nakakatulong talaga sila sa pagpapadali ng papers, which is yun na mismo yung yun na yung siguro yung masasabi natin na napuntahan ng perang ibabayin mo sa kanila. Pero kung sakali naman na ayaw mong umuwi ng Pinas, ayaw mong umalis ng Pinas na marami kang winaldas na pera o pinuhunan, try mo mag-DIY, which is direktang mag-apply sa mga sponsoring agency rito sa United States, which is ayun nga yung nabanggit ko na ilalagay ko sa comment. So, kung may iba pa kayong inquiry, pwede kayo mag-comment or pwede nyo ako message. Thank you.